naming mangyari. Tama ba? Kung sa barangay mayroon tayong tagapamayapa, sa pamilya ay mayroon po tayong tagapamagitan. At yun po ay nasa katauhan ni Aling Loretta. Yan po ang sinabi ko sa iyo, na imbis na papanig ka sa mga anak mo dito, dapat ay patas, pantay po ang iyong pagpanig. Huwag mo namang sasabihin kay Isabel na siya'y maramot. Anak mo yan siya. Saan siya nagmula sa iyo? So, ibig sabihin, kung siya'y maramot, ikaw rin ay maramot. Kasi kung ano ang puno, siya po ang bunga. So, dapat ay ikaw ang gumawa ng paraan upang itong dalawang panig na mga anak mo ay magkasundo. Salamat po. Maraming salamat po sa ating trio tagapayo. Nais ko lamang ding dugtungan yung sinabi ni attorney na hindi rin daw po rin pera lang ang magiging basihan kung ang isang tao ay mabait o hindi. Hindi ibig sabihin na pag hindi nakaabot ng pera sa inyo, salbahin na siya at hindi na siya mabait. Hindi rin ibig sabihin na porket nagbigay siya ng pera sa inyo, siya na ang pinakamabait sa mundong ito. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isang kwento na ilang taon nang nagbibigay ng inspirasyon sa akin. At siguro, sana rin, magbigay inspirasyon sa inyo yun. Ang nanay at tatay ko, nung nag-asawa sila, 16, 17. Ang una pong trabaho ng tatay ko, nagmamaneho ng karo ng patay. Pangalawang trabaho po niya, nagdi-deliver ng pelikula. Pangatlong trabaho niya, bendo machine operator siya. Yung nanghihingi ng ulam, naranasan ko yan. Pupunta ako sa lola ko, hingi ako ng pagkain, mahulog ako sa imbornal, matatapon lahat yung ulam. Mapapagalitan ako. Yung makisama na may kasama sa ibang bahay, naranasan namin yun. Kung ano man ang meron kami ngayon, na tinatamasa namin kaligayahan sa buhay, ayun ay dahil sa kasipagan ng tatay ko, na pinakita niya sa aming lahat, na kaya ngayon, kaming magkakapatid, nagsusumikap din at nagsisipag. So tayo rin ang gagawa ng buhay natin. Yung pag-aartista ko, walang isa sa kinita ko, binigay ko sa kanila. Lahat yon sa akin. Pinambayad ko ng kolehiyo ko. Hindi ko inasa yung pang-aral ko ng kolehiyo sa mga magulang ko. At yung pinagtatrabahuan ko ngayon, para sa mga anak ko. Kaya ako nagpupuyat dahil gusto kong buhayin at magkaroon ng magandang buhay ang mga anak ko. So kung gusto mo, Annalyn, na yung 6 na anak na ginusto mong magkaroon ka, pagsikapan mo. Huwag mong iasa sa ibang tao. Hindi obligasyon nino man yun. Ikaw ang may obligasyon doon. Kung magbigay si ate, thank you. Kung hindi magbibigay si Isabel, thank you pa din. Kaya ko rin sinasabi na pagdating ng araw, hindi ko iaasa ang pagtanda ko at magiging pabigat ako sa anak ko. Kasi ang mga magulang ko hindi nagiging pabigat sa amin. Pwede naman po nating ayusin yun, Aling Loretta, hindi po ba? Mahirap po bang unawain na nakikisama si Isabel? Sa ibang tao din po, pinakikibagayan niya, pinakikisamahan. Na wala rin pong ibang inaasahan kundi yung lindo. Sabi nga po ni Doktora, kayo po ang ina, kayo po ang dapat nagbubuklod sa inyong mga anak. Hindi ho para sabihin yung masama na, hindi lang nakapagbigay. Aling Loretta, naunawaan po ba ninyo ang mga payong binigay sa inyo? Mas nauunawaan nyo na ba, Arlene, Annalyn, si Isabel ngayon, at kung ano ang mga responsibilidad ninyo sa sarili-sarili ninyong mga buhay? At kung Isabel, may maiaabot ka, mag-abot ka din. Pero kung magmamatigasan kayo, paiiralin nyo yung galit, magpapaka-emosyon kayo, emosyon lahat, emosyon, 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 hindi kayo magkakaunawaan. Nay, paano pong gagawin natin?
Galit ka pa, Arlene. Bakit? Hindi, okay na po sa akin. Naintindihan ko na po ang lahat. Naunawaan ko na po siya. Sorry din. Mga nagawa ko, sorry. Yun lang. Ako na lumihingi ng sorry sa kanya. Nagkamali kami. Sorry talaga. Naunawaan ko lang. At siguro, Isabel, ipaliwanag mo rin sa kanila. Sana naintindihan niyo na ako. Tulungan ko na rin kayo kahit pa paano. Gagawa ko na lang ng paraan. Huwag lang kayo magalit sa akin. Huwag lang sumama loob niyo sa akin. Hindi sumama loob ko sa inyo. Kahit pa paano naintindihan ko rin kayo. Sana intindihin niyo rin yung sitwasyon namin. Pasensya ka na. Kung namura kita. Angat po namin dito sa face-to-face, Nanay Loretta, Arlene, Annalyn at Isabel, magtulungan po kayo. Magtulungan kayo kahit nga hindi pera ang suportahan. Kahit pagmamahalan lang, pangunawa, mas mahabang pasensya, ay masisiguro po namin maging maayos o magiging mas lalo pang maayos po ang pamilya ninyo. At sana nga po kahit paano nakatulong kami na mas maliwanagan po kayo na harapin pa ang buhay po ninyo ng mas maganda at mas mapayapa. Maraming salamat po sa inyo at sana nga nakatulong kami kahit paano. Aminan na po tayo mga kapatid. Anong aral ba na naman ang ating natutunan sa ating isyu ngayon? Likas na po sa ating mga Pinoy ang pagtulong lalo na sa ating pamilya. Pero ang bawat pagtulong na ito ay hindi po obligasyon kundi kusang loob na ibinibigay. Kaya mas makakabuti pa rin tayo ay magsikap po para hindi na nating kailangan pa o kailanganin na umasa sa iba. At ang ating pong face-to-face, heart-to-heart thought for the day, turuan nating mangisda ang isang tao kaysa tayo ang magbigay ng isda dito. Salamat sa inyo sa pagsama nyo sa amin mga kapatid. Thank you din, Hans Mortel! Sa Dance Squad, sa'yo B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera sa studio, at sa ating mga bisitang si Ate Annalyn, Isabel, Arlene, Lorilyn at Aling Loretta. Maraming salamat po sa tiwalang binigay nyo sa amin at binahagi ng buong buo ang inyong tunay at totoong kwento ng buhay. Mga kapatid, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes sa Kagsawa Ruins, Barangay Bugsay, Bicol. Hindi mo alam kung saan nagpunta. Ay, Inda. Hindi kaya nandun sila sa tuktok ng bundok? Uragon ang ating bida kay raming nahulog sa kanya. Sinunyado ka, lintik lang walang gante. Mahilig sa babae. Ano po kayo sa buhay ni Eddie? Boyfriend ko po. Kailangan pa ata ng isang kulay dahil mainit pa sa sili ang mga nasa pula. Pagilayo na nga. Diyan na muna kayo sa gitna. Ito, pumatol. Yan, hindi ko kilala naman yan eh. Magaling. Pero hindi ako kaya. Sila. Paano kaya sila pinagsasabay-sabay ni Tatang? Kayang-kaya pa. Parang kalabaw. Anyari? Hindi ho, schedule na po lang. Kayo na, idol. Face to face.